So, welcome back to our channel and also our podcast episode. Today, we are going to talk about the RCIP because IRCC just recently announced the opening of the Rural Community Immigration Program. It was known as the Rural Northern Immigration Program before. So, we have total of 14 communities that will be participating for this program. They have for the rural and also for the francophone community as well. So, dito sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga kailangan yung malaman so that you can be eligible for this program. Syempre, pag-uusapan din natin here kung ano ba yung pros and cons sa pagtira sa isang rural town sa Canada. This will be coming from someone na katulad ko na nakatira sa isang rural town sa Canada so that it can help you decide kung ito ba ay para sa inyo. So, ngayon simulan natin. Ano nga ba yung eligibility so that you can apply for the RCIP? Dalawa yung criteria na kailangan yung ma-meet, yung federal and the community. So, for federal, they want you to have the job offer, of course, from the rural community, and also they require you to have the work experience related to the job that you are going to start in that rural community. Kaya kailangan mo din talagang i-double check kung eligible din yung employer mo to support you for RCIP. Kaya may mga community criteria. Every community, meron silang set criteria at dapat yung i-double check yun. So, dun sa RCIP, meron sa Ontario, meron sa BC, Alberta, diba? So, kung saan man yung tingin nyo na pasok ang inyong requirements, pasok ang inyong profile, doon kayo pumunta. Diba? Kasi, again, ayaw nyo na masayang lahat ng effort nyo. Pagdating nyo doon, malalaman nyo na hindi pala kayo eligible. For example, sa West Kootenay or sa Sault Ste. Marie, meron talaga silang listahan ng mga occupations na kailangan nila doon sa community na yon. So, tignan nyo yung listahan na yon kung pasok ba kayo doon. So, wag lang kayo basta-basta lilipat, guys. So, without checking kung ano ba yung criteria ng community. May advantage, guys, pag meron kayong Canadian diploma, kasi diba sa federal kailangan, diba, meron kayo at least 1 year work experience related to the job. Pero kung wala kayong experience at gumraduate kayo dito sa Canada, then hindi nyo na kailangan pang magpakita ng work experience. So, yun nga, depende pa rin talaga sa criteria ng community. Diba? Kaya kailangan yung i-double check yung dalawa, yung federal at yung community criteria. Guys, kailangan yung antayin yung ilalabas na criteria ng community. So, kung meron na kayong tinitignan na lugar dito sa Canada at kung part sila ng RCIP, it is worth it to check their website. So, may mga listahan na sila doon ng checklist kung ano mang kailangan yung dapat i-ready. Siyempre, bukod sa job offer and also work experience, nangangailangan din talaga sila ng English requirement and also the proof of funds din. Pero yung dalawang yung madali na yung i-meet, di ba? Ang pinaka-importanting dapat ma-meet mo dito ay ang job offer from a designated employer sa isang community na part ng RCIP. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga kailangan yung malaman if lilipat ba kayo sa isang rural community? So, since kalalabas lang nito, itong PR pathway nito, syempre mainit-init pa. Ang daming gustong maglipatan sa mga rural community, di ba? Kasi ang hirap na ngayon sa Atlantic, mahirap na rin talagang ma-PR sa ibang lugar dito sa Canada. Bagong-bago to, syempre lilipat ang mga tao sa lugar na yun. Ang concern ko pagdating sa ganyan is baka mangyari yung katulad na nangyari sa Atlantic. Naglipatan ang mga tao, 'di ba? And then hindi kayang i-accommodate ng community. Kasi guys, sa isang rural community, hindi marami ang trabaho. Kailangan nila ng tao, pero hindi kasing dami ng sa city. Kasi pag nasa city ka, ang dami talagang trabaho doon. Pero hindi sila nagsusupport for PR. So dito, may trabaho, pero hindi kasing dami ng sa city. So ang concern ko, pag naglipatan ng mga tao,
tataas yung cost of living dun sa mga communities na yon, di ba? Number one na yon, yung cost of living dun sa community na yon, yung housing supply sa community na yon. Number two is yung supply ng trabaho. 'Di ba? Natatakot talaga ako sa part na yon na magiging katulad siya ng Atlantic. Kasi kita nyo naman sa Atlantic ngayon, PEI, 'di ba? Kumbaga sinasara na nila yung pinto nila sa out of province applicants, 'di ba? And also sa New Brunswick, kung nakita niyo ang criteria for New Brunswick for AIP and NBPNP, most likely magbabago din. Pero tinanggal na nila yung mga ibang occupations like yung mga nagtatrabaho sa restaurant, cook, 'di ba? Restaurant supervisor, manager, baker, yung mga yon natanggal sila sa AIP. And ang concern ko sa isang small community na hindi kayang i-support yung dagsa ng immigrants na naman, baka mamaya masisi na naman tayo na kung bakit tataas yung housing prices sa isang rural community. Pero yun lang ang nakikita ko magiging problema. Diba? So, kailangan siguro itong makontrol ng gobyerno at ng community. So, i-double check nyo kung merong limited number of invitations lang or endorsement sa isang community. And again, ano ba yung mga ini-endorse na mga occupations. Pero sa isang small town, maraming trabaho sa restaurants, maraming trabaho sa healthcare, diba? Trades, maraming trabaho sa ganun. Pero yun nga guys, hindi siya kasing dami ng sa city. So gusto ko lang iset nyo yung expectations ninyo. Na baka akala nung iba, paglipat nila, may trabaho agad sila. Kaya minsan talaga mas okay na bisitahin mo muna yung lugar, itry mo mag-apply. Huwag ka muna as in lilipat na yung buong pamilya mo dito. Huwag muna siguro na ganun. I-try mo munang bisitahin. Tignan mo kung ito ba yung para sa'yo. Tignan mo kung in demand ba yung work experience mo, yung profile mo dito sa lugar kung saan ka pupunta. Then saka mo ilipat ang buong pamilya mo. Mas okay nga na makakuha ka muna ng trabaho bago mo ilipat silang lahat, kung pamilya man kayo. Pero kung solo ka, then pwede mong itry, 'di ba? Pero yun nga, ang hirap ng palipat-lipat sa Canada, guys. Yun din. Mas okay talagang i-double check nyo muna and then tignan nyo kung kakayanin nyo bang tumira sa isang rural community. Pero dito naman, sa isang rural community naman sa Canada, nandun naman lahat ng kailangan nyo. May grocery store, alam mo yun, merong save on food, may bangko, lahat ng kailangan nyo, nandun naman. Pero hindi kasing convenient nang nakatira ka sa city, 'di ba? Maraming wala sa rural town na meron sa city, of course. Yun ba ay kaya mo? 'Di ba? Kaya nga lagi kong inaalala kung may mga lilipat sa small town is baka malungkot. Alam mo yun, hindi kayanin. Yung lungkot is masasayang lahat yung effort mo. So, bisita muna and then you decide if ito ba yung lugar na gusto mo. Kasi guys, pag na-endorse ka ng community at nakuha mo ang PR mo through RCIP, expected na syempre titira ka dito for 2 years or 3 years, 'di ba? Bago ka mag-move to another place. 'Di ba? Kasi hindi maganda din na layasan mo lang yung community after mo makuha yung PR mo. So, ayaw natin ng ganyan. Hindi natin pinopromote yung gano'n. So, yun, long term, dapat yung tinitignan mo if ito ba yung pathway na gusto mong tahakin sa Canada pagdating sa permanent residency. Pero guys, ako na yung nagsasabi sa inyo, kung sanay kayo sa walang tao, kung sanay kayong mag-isa, sanay kayo na, masaya na kayo kahit yung kasama mo is pamilya mo lang, mabubuhay kayo sa isang rural community sa Canada. Masarap mabuhay ng tahimik. Yun yung reason kung ba't nandito kami sa rural and also na-afford namin na tumira or makabili ng bahay, 'di ba? Dahil nandito kami sa rural, hindi ganun kamahal talaga. May mga bagay na mahal, may mga bagay na mura din. Pero yun nga, it boils down to your own preference. Ito ba yung gusto mong buhay, 'di ba? Pagdating sa mga bata, may mga schools dito guys. Huwag ka maniwala kayo sa akin. Dito sa town kung nasan ako,
less than 1,000 lang kami dito, pero may elementary school, guys. So, may library, di ba? May municipality, may grocery. Meron naman kaming mga ganon, okay? Pero hindi kasing laki ng, grocery store sa city, di ba? Yung grocery store namin dito is maliit lang. Actually, dito sa nakatira ako, sa region na nakatira ako, wala kaming Walmart. So, we have to drive for like, I think, 2.5 hours so that we can go to Walmart. Di ba? Kaya nyo ba yun, guys? Wala akong access to Filipino food dito. So, minsan, inaangkat. Wow. Inaangkat? Inaangkat ko pa siya sa city. 2 hours away. 2.5. Minsan na, like, masasanay ka na mag-drive talaga long distance. Kasi nga, may mga bagay na kailangan mo makuha sa city na hindi mo nakukuha dito. Diba? Kaya mo ba yun? Yung mga bagay na kailangan mong ma-realize. Pero again, guys, no? PR kasi natin dito, goal natin. So, ibig sabihin, pang matagalan to. Tatagal ka ba? Diba? Tatagal ka ba? Or susukuan mo siya? So, yan yung dapat yung pag-isipang mabuti. Pero ako, coming from someone na nakatira sa rural, wala akong pinagsisihan sa pagtira namin dito. Parang normal lang, di ba? Nabubuhay kami, nakakaipon kami. Alam mo yun, masaya yung anak ko. Masaya kami. Saka may Filipino community din dito, di ba? May kakilala din kami. Pero hindi ganun kalaki. Pero hindi mo naman kasi kailangan ng sobrang laking community, di ba? Kailangan mo lang ng taong masasandalan pag merong emergency, di ba? Pero yung, alam mo yun, hindi namin kailangan lumabas, mag-party, wala na kami sa ganung phase. Marami na akong videos dito sa YouTube ko na pwede nyong panoorin. Yung para lang magka-idea kayo kung ano ba talaga yung buhay sa isang rural town. Meron din akong isang YouTube channel, pinapakita ko din yung buhay ko doon. Ito siya. So, i-check nyo lang siya kasi dito sa SLE, ang mas pinapakita ko na dito is related to immigration, related to international education. Pero yung buhay talaga ng off-grid, pinapakita ko dun sa kabilang channel ko. So, i-follow nyo yung kabilang channel kung interested kayo. If you're thinking to go through RCIP, let me know in the comment section. Again, we do have immigration consultant that can help you. But I would still suggest that you do your own research. Visit the place before you decide to go through RCIP. Thank you guys for watching this video. Comment below and I'll see you in the next one. Bye guys.